Horror Story, Kababalaghan sa Biyaheng Probinsya, Part 2. Hanapin niyo na lang po ang Part 1 kung hindi niyo man po ito nasundan. Hindi ko maintindihan, pero iba talaga pakiramdam ko sa gasoline station na to. Pakiwari ko, may mga matang nakatingin sa amin mula ng pagdating. Subalit tahimik naman ang paligid at abala lahat ng tao. Pagkadating namin sa lugar, dahil ihing-ihi na ang mga kasama ko, kanya-kanyang babaan na sila. Nagmamadali matunton kung saan ang banyo. Nauna pa nga si Amber magtanong sa gasoline boy kung nasaan ang CR nila. Tinuro siya nito sa isang bukas na convenience store. May mangilan-ngilang tao naman sa loob. Maganda yung setup na naturang tindahan. Buhay na buhay ang mga disenyo na tila nangaakit ng papasok. Sa may gilid nito, may maliit na daanan kung saan tinuturo ang papuntang CR. Malinis at halatang maintain sa alaga ang banyo nila. Kumpleto pa sa toiletries sa loob. Kaya tuwang-tuwang mga kasama ko dahil maliban sa maayos ang mga ito, ayon sa kanila ilibre pa. Nagsipasukan na rin sila sa may loob na naturang tindahan at nagsibili ng mga tubig at chicherya na ika nga babaunin daw nila sa biyahe. Ako at si Manong lang ang hindi bumaba sa sasakyan. Tahimik lang kami ni Manong sa loob at di nag-iimikan. Malamig sa loob dahil naka-aircon pero makikita mo sa gilid ng noo ni Manong na tila may tumutulong pawis dito. Tinawagan ni Manong si Tommy at sinabihan niya ito na kung maaari, bilisan nila. Hindi ko alam kung bang sabihin kay Manong yung nararamdaman ko o higit sa lahat ang nakita ko. Lahat ng tao na dumaraan sa kalsada na yun na mga naglalakad lang ay napatingin sa amin. Titig na titig sila at takang-taka sa mga kasama namin. Nang mga oras na yun, pasado 5:00 na ng hapon. Naalala ko yung laging kinukwento sa akin ni Lola na pag mga ganyang oras, mag-ingat dahil yan ang mga oras kung saan maglalabasan upang magliwaliw ang mga engkanto o ibang nilalang. Kaya mas lalo akong natakot sa isipin kong iyon. Pero ayoko naman na pagtawanan nila ako dahil sa mga beliefs ko kaya pinili ko na lang wag magsalita. Unang bumalik si Jazz sa sasakyan. Tuwang-tuwa itong nagkwento sa manakita niya. Inaya niya pa ako kung magpabanyo ba daw ako dahil maganda daw sa loob. Lumingon lang ako na nakakunot ang noo sa kanya. Hanggang sa nagsibalikan na sila sa loob ng sasakyan, lahat, at pinaandar agad ni Manong ang sasakyan na walang kaimik-imik na tila ba natataranta ito sa kakamadali. Saktong makalagpas kami sa stoplight, patawid kung saan kami dumaan kanina, ay sabay kami bumuntong hininga ni Manong. Ang lalim naman ata ng problema ninyong dalawa. Pagtataka ni Lala. Hindi ka ba nababanyo, cute? At bakit di ka bumaba kanina? Takang tanong ni Tommy. Guys, ano pinili nyo? Kainin natin. Di pala ako nakapili. Simpleng singit ni Amber sa usapan. Bibili pa kasi sana ako, kaso biglang pinaandar ni Manong sa sasakyan paalis na tila nagmamadali. Pagmamaktol pa nito. Biglang kinabig ni Manong ang sasakyan pagilid ng daan at pumarada na kinataka ng lahat. Kitang-kita sa mga kamay ni Manong ang panginginig na tila ba kabadong-kabado ito. May gusto itong sabihin pero tila nag-aalala ito na baka walang makinig sa kanya o maniwala. Sa pakiramdam ko, pareho kami ni Manong na nasaksiyan, kaya mas pinili kong ako ang unang magsalita. Hindi pa rin nawala ang kaba ko mula kanina. Kagaya ni Manong, maihi-ihi na ako sa kabog ng dibdib ko at pakiramdam ko nakasalang ako sa hot seat dahil mainit ang pakiramdam ko mula batok hanggang tenga kahit naka-aircon naman ang sasakyan. Guys, alam niyo bang wala akong makita na convenience store doon o CR na sabi niyo maganda? Wala rin kayong dala ng mga pinamili.
pautal-utal ko nasabi sa kanila. Halata masyado sa boses ko ang takot. First time sa buong buhay ko makaranas ng ganun. Weh, ayan ka na naman cute sa praning mong imahinasyon. Sagot ni Amber sa akin. Tinatakot mo lang ang sarili mo? Dagdag pa nito. Sa maniwala kayo o sa hindi, wala talagang tindahan doon. Ano ba? Nag-hysterical na ako sa kakabinsi sa kanila. Ang dami kong gustong sabihin pero tila naipit lahat sa lalamunan ko. Yung pakiramdam ko na gusto kong sumigaw para ma-release lahat ng takot at kaba sa katawan ko pero di ko magawa. Nagtawanan lamang ang lahat na animoy nagbibiro lamang ako sa mga sinasabi ko nang biglang pinutol ni Manong ang tawanan nila. Wala rin ako makitang tindahan o banyo sa lugar na yun. Maliban sa isang lumang gasoline station. Padiin na pagkakasabi ni Manong na panay palunok ng laway. Wala rin kayong binili. Dagdag pa nito, nakitila kinatulala ng lahat, sabay nakakunot na nagkibit balikat sa isa't isa. Ano nga ba ang nakita ni Manong at cute? Abangan sa kasunod na kabanata. Please follow po, share, and subscribe na yun po sa aming YouTube channel. Thank you po, and may you God bless.